Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang UFC fighter ang nanalo at ngayon yung kanyang makukuhang reward or crypto yung kanyang makukuhang bonus na reward money ay gusto po niya itong matanggap sa pamamagitan po ng crypto. At ito po ay isang Bitcoin. Nais po niyang tanggapin yung kanyang bonus na reward na $300,000 in the form of Bitcoin. Kaya yan, atin pong alamin ang buong pangyayari dito. Pero bago po natin alamin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ilapit lamang po natin para mas madali po nating mabasa. Ayan po si Moicano. Amidst the excitement and adrenaline of the event, Moicano's choice to opt for Bitcoin as his preferred form of compensation sparked conversations among fans and analysts. His request reflects a growing trend among athletes who see cryptocurrency as a legitimate financial asset worth considering. Ayan po si Moicano. Siya po ang UFC fighter dito na nanalo. Ngayon ay gusto po niyang matanggap ang kanyang compensation yan sa pamamagitan po ng Bitcoin. Yan. Kaya nagpapakita lamang po ito na talagang ang cryptocurrencies ay parang nagkakaroon na ng malawakang pagtanggap. Ayan, at maging sa sports, larangan ng sports ay tingin po nila rito ay isa itong financial asset na katanggap-tanggap. While it's unclear how the UFC will respond to Moicano's proposal, his decision sheds light on the increasing overlap between sports and digital finance. Kaya ayan, hindi po gaanong ngayon sa ngayon ay hindi daw po malinaw kung paano nga ba kung paano haharapin ng UFC yung proposal na ito o yung kahilingan ni Moicano na tanggapin yung kanyang compensation sa pamamagitan po ng Bitcoin. Ayan, kasi bagong-bago pa lamang ito. Ito yung parang unang ito yung unang pangyayari, pero sa tingin ko ay meron daw pong mas nauna rito. Ayan, pero hindi ko alam kung paano nila hinandle ito. Pero ngayon ay parang pangalawa po ito. Ayan, pangalawang pagkakataon at ngayon ay syempre kung pangalawa ay hindi na rin nila alam kung paano siguro i-handle ito. Pero sa tingin ko ay mukhang madali lang naman po yan. Pero hindi natin alam yung problema kasi rito kung pag-iisipin po natin. Ayan, ano bang problema kung pag i-convert lamang natin yung $300,000 na kanyang compensation sa kay Bitcoin. Pero yung problema kasi dito ay yung regulation. Yan, hindi natin alam kung ano yung patakaran ng yung financial regulators nila dito. Yan, baka sasabihin ng financial regulators na bawal yan. Ayan, kasi ayan, malamang ay ganyan po yung posibleng parang ikinatatakot dito ng UFC. Kaya hanggang ngayon ay talagang pinag-aaralan po nila. Ito po yung actual na tweet ni Renato Moicano. Ayan, siya po yung nanalo sa kanyang laban at meron po siyang matatanggap na $300,000 na bonus at gusto po niyang matanggap ito sa Bitcoin. Ayan, sa Bitcoin at ayaw po niya sa fiat. Moicano's move comes at a time when cryptocurrencies like Bitcoin are gaining acceptance as both a means of payment and an investment opportunity. With the top crypto asset emerging as a reliable asset for hedging against inflation, Moicano's stance resonates with the broader movement towards financial innovation and decentralization. Kaya yan, mukhang itong si Moicano ay talagang mas interesado ngayon dito kay Bitcoin. Kaya ayan, itong si Bitcoin ay nakikilala na po kasi bilang isang or tinatanggap bilang isang reliable na mode of payment at maliban po dyan ay isang magandang investment opportunity. At marami pa ginagamit na rin po ito, isang reliable asset na rin po ito
bilang panlaban sa inflation or yung tumataas na presyo ng mga lahat serbisyo at saka produkto. Kaya panlaban po dyan sa inflation. Kaya malamang ay yan yung mga dahilan kung bakit mas gustong tanggapin ni Moicano ang kanyang premyo in the form of Bitcoin. Cryptocurrency's role in the ring. The fighter's request isn't the first time the UFC has doubled in cryptocurrency. The organization has previously explored agreements with fighters like Matheus Nicolau to receive payments in Bitcoin. Kaya yan na nga yung sinasabi ko kanina na dito kay Moicano ay hindi naman po ito yung kauna-unahan na pagkakataon na ang isang fighter, isang nanalo na fighter ay humiling na siya ay ma-compensate sa pamamagitan po ng Bitcoin or cryptocurrency. Meron pong mas nauna rito kung saan ay yun katulad daw po ng fighter na si Matheus Nicolau. Kung saan ay humiling na rin po siya na mabayaran ng Bitcoin. Pero hindi po natin alam kung ano yung nangyari, kung ano yung naging resulta nito. Ayan, additionally, UFC President Dana White's past talks about featuring fights in the metaverse show a willingness to embrace new technologies, though the outcomes remain uncertain. Yan naman po, yung presidente naman daw po ng UFC na si Dana White ay parang tinatanggap naman po niya. Gusto niyang tanggapin ang bagong technology. Yan, particular po ang blockchain technology. Yan. At ito ay kanyang para magamit ito sa larangan ng sports, particular po ang UFC. Fighter awaits UFC nod on crypto bonus. Ayan, inihintay po ni Ginoong Moicano kung pagbibigyan ba yung kanyang kahilingan rito. While Moicano's request may not have been fulfilled immediately, it's likely to spark further discussions about cryptocurrency payments in the UFC and beyond. As Bitcoin gains mainstream recognition, athletes and industry stakeholders are increasingly curious about its potential benefits. Kaya yan, ngayon ay mukhang pinag-uusapan daw po kung pagbibigyan nga ba si Ginoong Moicano or hindi. Ayan. Pero kung pag hindi po siya pagbibigyan ay simple lang naman po yung solusyon dyan. Ang gawin lamang ni Ginoong Moicano rito ay siya na mismo yung bibili ng Bitcoin. Hindi naman po yan malaking problema para sa kanya. Tanggapin na lamang niya yung kanyang compensation na $300,000 yan, as in fiat currency yan, sa US dollar. Tapos ipasok niya lamang ito sa isang crypto exchange, tapos ipalit niya sa Bitcoin. Ganyan lang lamang naman po yan kasimple. Yan. Pero syempre, less hassle po talaga kung mismong yung UFC mismo ang magbibigay sa kanya ng direkta ng Bitcoin. Kaya, ayan, sa ngayon ay pinag-uusapan daw po ito kasi mukhang meron pang ibang mga fighters dyan ang hihiling na sila po ay bayaran ng Bitcoin or cryptocurrency na gusto nila. Kaya, ayan, ngayon ay pinag-uusapan nila ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.